Magandang araw at ngayon po ay mag-aaral muli tayo ng salita ng ating Panginoon at tunay nga na sa kabutihan ng ating Diyos ay nariyan ang pag-asa na darating ating Diyos na ready at handa na yung mga puso natin. And sa pag-aaral natin ating topic ngayon dun sa series ng The Redeemer God ay ito yung pangalawa sa huling topic natin sa ating pong series. So, tingnan natin ang aklat ng Pilipos 3:20 hanggang 21. So, sabi dito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananapik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So, napakaganda ng ating topic ngayon at kung babalikan natin yung ating mga pinag-aralan. So, yung from broken Garden of Eden into, sabi nga ay gagawin o i-repair doon sa last days na pagdating ng ating Panginoon. At ngayon ay tunay nga na pag-aralan natin ano ba yung nais iparating ng talata natin. At ang topic natin ngayon is all about heavenizing earth. So sabi din sa una, our citizenship is in heaven. So, ang nais ipa-realize natin ng Panginoon na itong tatayuan natin, itong mundo na mayroon tayo, it's our training ground. So, hindi po ito yung tahanan natin. So, dito lang tayo sinusubok, sina-challenge ng Lord kung hanggang saan ba yung kakayahan ng bawat isa sa atin. So, it's a training ground na para sa atin ay makita ng Panginoon kung ano ba talaga yung ginagawa mo o paano mo pinapahalagahan yung buhay na ibinigay niya sa atin. So, number 2, sabi dito, we are Christ ambassadors on earth. So, we are a Christ ambassador. So, ang role natin habang nandito sa mundo is tayo yung magpapakita kung paano na dapat ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. At tunay nga na kailangan nating ipakita sa kanila kung ano ba yung tamang pamumuhay, kung ano ba talaga yung tamang paglilingkod sa ating Panginoon. At maraming pagsubok na dumaraan, maraming mga bagay na pwedeng makahadlang at baka iniisip natin na maging dahilan pa ito ng pagkakalayo natin sa ating Panginoon. Pero again, we are an ambassadors on earth. So tayo dapat yung titingnan, yung susundan, ang magtuturo dun sa mga iba na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So let's show to them na we are followers of Christ and we are here in this world, we are an ambassador. Number 3, sabi dito, Christ will transform our lowly body to be like His glorious body. So, pagdating natin sa ating Panginoon, sa harap ng ating Panginoon, sabi nga, yung ating buhay ay magiging, sabi nga, ay perfect or holy once na tayo ay maparoon sa lugar ng ating Panginoon. So, we are, sabi doon, transform our lowly body to be like His glorious body. So, napakaganda na talagang kapag tayo ay patuloy na sumunod, nagtiwala sa ating Panginoon, yung nakahanda na silid para sa atin ay espesyal sapagkat ang nais ng Diyos ay maging karapat-dapat tayo, maging masunurin tayo, at ganoon din ay maging
matiyag sa mga bagay-bagay at maging sa bawat salita ng ating Panginoon ay patuloy na ipamuhay, hindi lang mababasa, kundi mapapakinabangan pagdating ng araw. So para naman po sa ating application, sabi dito, we bring the culture of heaven here on earth. So kailangan tayo yung magdala, yung pagdating ng araw na tayo ay haharap sa ating Panginoon, kailangan natin silang madala kung ano yung culture ng ating Panginoon na dapat natin gagawin sa kingdom niya. So sabi nga doon, kung makikita nyo yung sa salita ng ating Panginoon na kapag andun tayo, wala nang hirap, wala nang pagluha, wala nang pasakit, kundi pagpupuri na lang at pasasalamat sa ating Panginoon yung gagawin natin. So, kung isipin mo, sobrang sarap sa pakiramdam na ganun yung gagawin natin at ganun natin na pagsilbihan yung katawan natin na hindi natin na abuso. At tunay nga na dapat alam natin kung ano yung mga bagay na dapat nating unahin in terms na sa mga importanteng bagay kagaya ng paglabas, kung ikaw man ay teacher, pagtuturo, kung ikaw man ay employer, factory worker. So sabi nga doon sa 2 Corinthians 5 verse 20, sabi dito, subalit kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang sa atin sa itinuturing na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng ating Diyos. So, napakaganda nung topic na ito, anong verse na to na talagang idinidiin niya kung ano yung mga pagkakamali na dapat nating ayusin sa harapan ng ating Panginoon. So, number 3, last, sabi dito, we wait for the final coming of Christ and future resurrection of our bodies to live in the renewal creation. Sabi doon, we wait for the final. Ang ating Panginoon, alam niya kung kailan ka dapat mawawala sa mundo. Yung pagbibless sa mga lingkod ng ating Panginoon. So, gawin natin yung the best natin na papuri sa ating Panginoon. Even hindi tayo kumakanta, hindi tayo sumasayaw, hindi tayo tumutugtog. It doesn't mean you cannot part of the praise and worship team. If you have some special number na pwede mong gawin sa loob ng church, ay maaari po na ibigay lamang ang list na ito. So, sabi doon, we wait for the final coming of Christ and future resurrection of our bodies to live in the renewal creation. So, patuloy lang tayo na magtiwala sa ating Panginoon at tunay nga na alam ko na kikilos yung mga tao na handang tumulong. Ng Panginoon na handang tumulong sa buhay ng bawat sa atin. Alam natin na dito sa mundo maraming bitter at kailangan nating malampasan yon at ipaunawa sa kanila kung ano ba talaga yung purpose ng buhay natin. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.